Okay. Naisip mo na ba kung bakit yung mga magagandang plano sa trabaho, sa community, kahit saan, madalas parang hanggang drawing lang? Oo. Yung tipong ang ganda-ganda ng kick-off, di ba? Lahat inspired. Pero ilang buwan lang, wala na. Bumabalik sa dati. Back to zero. Alam ko yan. At ang problema pala, based dito sa mga pinag-aaralan natin, ay hindi yung vision mismo. Ang problema, yung kabiguan na pakilusin yung mga tao. Exactly. Kasi sabi nga dito, a vision that doesn't move anyone is just imagination with good branding. Parang poster lang. Poster lang talaga. Kaya yun ang susubukan nating himayin ngayon. Paano ba ginagawang isang tunay na kilusan ang isang magandang ideya? At ang ganda ng framing na yan. Kasi doon talaga, nagkakamali ang marami. Akala nila sapat na yung clarity. Yung linaw ng vision. Oo. Manonood lang sila. Spectators lang. Spectators lang. Pero yung vision na may collective purpose. 'Di ba? Yan ang nagiging isang movement. Okay, sige. Himain natin yan. Ang ganda ng mga examples dito sa sources kasi parang mga case study sila sa leadership psychology. Kahit libu-libong taon na. Yeah. Unahin natin yung sa Lumang Tipan. Sige. Yung mga propeta. Sabi dito, hindi sila fortune tellers. Sila yung mga nanggigising. Tama. Mga visionaryo. Isang punto dito na tumatak sa akin. A godly vision is often uncomfortable. Hinahamon kasi nito yung status quo. Oo, and that's a key psychological barrier. Kasi yung mga tao, gusto nila yung komportable, yung pamilyar. Siyempre, Ang trabaho ng vision, lalo na ng mga propeta, ay ipakita yung isang future na ganing sa Diyos na sobrang kaiba. At madalas, mas mahirap. oo. Dito pumapasok yung galing ng communication. Halimbawa, yung vision ni Ezekiel, yung sa Valley of Dry Bones. Ah, yes. Classic yan. Hindi lang sinabi ng Diyos, Ezekiel, panoorin mo to. Instead, tinanong siya, anak ng tao, mabubuhay pa kaya ang mga butong ito? Tapos inutusan siyang kausapin yung mga buto. So, teka, binigyan siya ng role. Hindi lang siya audience. Precisely. From a passive observer, naging active participant siya. Yung simpleng act na yon, binago yung lahat para sa kanya. At yung pattern na yang makikita rin natin in a very practical way kay Nehemiah. Ah, oo, si Nehemia. E din parang masterclass sa project management, no? Pero teka, yung sa kanya, parang ang simple pakinggan. Tara, itayo natin ulit yung pader. Pero ang hirap nun. Paano niya na-convince yung mga tao? Great question. Kasi doon nakasalalay lahat, di ba? Ang secret sauce niya ay hindi lang yung speech. Ano yun? Yung micro-strategy niya. Hindi niya sinabing, okay team, itayo natin tong pader. Kasi kapag ganun ka-vague, anong mangyayari? Walang gagalaw. Parang bystander effect. May gagawa niyan siguro. Eksakto. Parang sa group project, di ba? Pag sinabi ng leader, gawin natin to, walang kikilos. Pero pag sinabi mong, Pedro, sayo to, Maria, sayo to, biglang may nangyayari. Gets ko. Ganun kasimple, pero ka-powerful yung ginawa ni Nehemiah. Hinati-hati niya yung vision sa family-sized assignments. Sabi niya, pamilya ni Juan, yung pader sa tapat ng bahay niyo, sa inyo yan. Ah, okay. Naging personal. Naging personal at manageable. Nakita ng bawat pamilya yung direct impact ng trabaho nila. Ito yung tinatawag sa material na shared sanctuary of purpose. Hindi lang sila nagtatayo ng pader. Binubuo nila ulit yung tahanan nila, yung dignidad nila, nagkaroon ng ownership. Okay. So, klaro, kailangan ng participation, kailangan ng ownership. Pero paano kung yung vision mismo sobrang uncomfortable at parang baliktad sa lahat? Diyan na siguro papasok yung pinaka-radical na example. Si Jesus at yung kaharian ng Diyos. Yes, upside-down kingdom, di ba? Yan yung perfect term. Sa isang mundo na ang mahalaga ay power, yaman, status, ang vision ni Jesus ay tungkol sa paglilingkod, pagpapakumbaba at pagmamahal sa mga itinatakwil. Yung mga bida sa kaharian niya, yung mga talunan sa mata ng mundo. Kaya siguro,
ma-appeal yun sa kanila. Naturally, sila yung unang naging interesado kasi for the first time may isang vision kung saan sila ang bida. So paano niya to ginawang movement? Kasi hindi naman siya nag-organize ng mga rally or political campaign. Ang method niya ay discipleship. Isang napaka-personal at intensive na proseso. He didn't just broadcast his vision. In-invite niya yung isang maliit na grupo para isabuhay yun kasama niya. At dito na papasok yung empowerment? Oo, dito crucial yon. Hindi niya lang sila tinuruan, pinadala niya sila. Sige, pumunta kayo, magpagaling, magpalayas ng demonyo, ipangaral ang kaharian. Binigyan niya sila ng totoong responsibilidad. So yung vision niya, naging vision na rin nila. Naging vision na rin nila. They had skin in the game. Misyon na rin nila yon. Pero dito rin pumapasok yung babala, di ba? Yung kaso ni Judas Iscariot. Kasi parte siya nun, na-empower din siya, pero sa huli, pumulpak yung koneksyon. At ito yung pinaka-importanting lesson tungkol sa alignment. Nakitit si Judas sa movement, sigurado yun. Pero yung laman ng isip niya, yung personal vision niya para sa isang Mesiyas, iba. Iba pala? Ang tingin niya, malamang, kay Jesus ay isang political liberator na magpapabagsak sa Roma. Yun ang kaharian na gusto niyang makita. Teka, pero para maging fair, di ba parang valid din naman yung perspective niya? Nasa ilalim sila ng Roma, natural lang na maghanap sila ng political savior. Parang may disconnect din sa communication, no? That's a fantastic point. At dyan lumalabas yung subtlety ng leadership, di ba? Hindi lang yung pagbibigay ng vision, kundi yung patuloy na paglilinaw nito. Okay. Ang aral kay Judas, kapag may malaking gap sa vision ng leader at sa expectation ng follower, at hindi yun na-address, ang resulta ay frustration, disillusionment. At pagkakanulo sa kaso niya. Sa extreme case, oo, hindi niya makita kung paano aakma yung vision ni Jesus ng sakripisyo sa pangarap niya ng political victory. Hindi niya ko-owned yung vision, hiniram lang. Nung hindi na akma sa agenda niya, tinapon niya. So yung kwento ni Judas, yung ultimate cautionary tale. Which leads to the question, paano to may iwasan? Dito na mayon pumapasok si Apostol Pablo. Hindi lang daw siya passionate, kundi brilliant strategist. Oo, si Pablo ang aklat sa organizational leadership. Meron siyang tinatawag na big picture and micro strategy. Okay. Ang big picture niya, ispread ang ebanghelyo sa buong Roman Empire. Imposible, di ba? Napakalaki. Pero ang galing niya, nasa micro-strategy. Nag-focus siya sa mga key urban centers kasi alam niya pag nakuha niya yung siyudad, kakalat yung influence. Tsaka ina-adjust niya yung message niya sa kultura. Adaptable siya. Pero ang pinaka-striking sa akin ay hindi niya sinolo yung trabaho. Siya ay isang vision multiplier. There you go. Yun yung salita. Obsessed siya sa pag-build ng ibang leader. Minentor niya sina Timoteo, Tito, ipinagkatiwala niya sa kanila yung buong mga komunidad. Hindi siya micromanager. Hindi. At dito niya na-solve yung panganib na tinatawag sa source na visionary vacuum. Alam mo yung term na yan, visionary vacuum, grabe, ang lakas ng tama sa akin yan. Ang ganda, no? Kasi ang daming leader na puro big picture. Pero pag tinanong mo yung team, okay, anong gagawin natin bukas? Walang makasagot. Inspiration without instruction pala yun. Poetry without a plan. At yan bumabagsak ang siguro 90% ng mga magagandang vision. Ang ganda ng pangarap pero walang malinaw na steps, walang role. Inspired ka ngayon pero bukas litong-lito ka na. Eksakto. Si Pablo, iniiwasan niya yan. Malinaw ang vision, pero mas malinaw ang next steps at kung sinong in charge. At ito na yung nag-uugnay sa lahat kasi the materials offer a very practical, modern solution para maiwasan yung visionary vacuum at yung Judas misalignment, yung vision alignment sessions. It is the key. At yung goal dito, hindi lang buy-in. Anong pinagkaiba? Ang buy-in, parang sinasabi mo lang, sige, payag ako sa plano mo. Ang goal ng alignment session ay co-ownership. Yung resulta dapat, okay, plano natin to. Partners na. Partners na, hindi na lang followers. So paano to ginagawa? May mga simpleng steps dito. Napakasimple pero powerful. First, bilang leader, sabihin mo ulit yung vision. Malinaw, concise. Second, at ito yung pinaka-importante. Ano yun?
Tanungin mo bawat miyembro sa sarili nilang salita. Paano sila makakatulong? Hindi anong role mo, kundi paano mo nakikitang sarili mo na tumutulong dito. Para malaman mo kung gets ba talaga nila. Oo. Third, based sa sagot nila, linawin nyo na yung mga roles at next steps. Nagiging usapan na. And finally, pakinggan mo. Makinig ka for any misalignment, anumang pag-aalinlangan. Para maagapan yung Judas problem. Para maagapan, bago pa ito maging lason sa buong team. So, kung isipin, lahat ng modelong to, mula kay Nehemiah hanggang kay Pablo, iisa lang ang sinasabi. Ang vision ay hindi solo flight. Hindi to monologue. Tama. Para maging movement, kailangan maging usapan kung saan bawat isa may boses at may hawak na pyesa. Ang kapangyarihan pala ay wala sa ganda ng vision, nasa linaw ng participation. Yun na yun. Hindi sapat na ma-inspire mo sila. Kailangan mo silang i-equip at i-empower. Kailangan nilang maramdaman na yung tagumpay ng vision nakasalalay din sa kanila. At bilang pangwakas na ideya para sa'yo, may isang paalala dito sa mga material. Ang isang vision, lalo na yung galing sa Diyos, hindi yan nilikha para matapos sa'yo. It's meant to be a legacy. It's designed to outlive you. Which means, at some point, kailangan mong bitawan. Kailangan mong bitawan. At dyan tayo iniiwan ng source material na may isang napakagandang tanong, hinihiling na pagnilayan mo. Ano yun? Anong pananampasan mo ngayon na mabubuhay lamang kapag binitiwan mo ang pagiging pangunahing karakter at sa halip ay naging tagapagpadaloy ka ng tawag para sa iba?